Tatlong bangkay pa ang nakuha mula sa isa sa mga bayo ng Houston, muling nagpapalakas ng takot online tungkol sa tinatawag na kilalang bayo killer. Ayon sa pulisya, walang serial offender na malaya. Ngunit habang dumarami ang mga bangkay at umiingay ang social media, tumitindi ang mga tanong. Tatalakayin natin ang kalagayan ng mga daluyan ng tubig sa Houston, kasama ang isang dating ahente ng Federal Bureau of Investigation at CIA. Welcome sa Sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Kaya sinusubaybayan na namin ang kwentong ito sa totoo lang simula pa nung umpisa. Sinusubukan naming i-cover ang bawat bagong pangyayari na kaya namin. At ang dahilan kung bakit namin nagagawa ito ay dahil sa napakagandang suporta na natatanggap namin mula sa aming sponsor. Morgan, ang pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika, may higit 1,000 abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa mahigit 500,000 kliyente. Kamakailan, may kliyente sa Florida na nakatanggap ng 12 milyon. Kahit 350,000 lang ang inalok ng insurance. Sa Pennsylvania, may kliyenteng nanalo ng 26 na milyon, 40 beses sa alok ng insurer. Pinadadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa karapatan mo. Pwede kang magsimula ng claim gamit ang telepono or sa forthepeople.com kung nasugatan ka. I-type ang /LC sidebar, i-click ang link sa ibaba o i-scan ang QR code sa screen. May serial killer ba talagang nagtatapon ng bangkay sa Houston? Yan ang nakakatakot na tanong at teoryang matagal nang kumakalat sa social media. Pinag-usapan na natin ito dati at ngayon ay muli natin itong tatalakayin. Normal lang na magpatuloy ang usapang ito. Bakit? 3 bangkay ang nakuha malapit sa bayos nung nakaraang linggo, kaya 34 na ang kabuuang bilang ngayong taon. May chismis ng isang mamamatay tao sa bayo. Mas lumalakas sila ngayon. Sa TikTok at Instagram, maraming gumagamit at nagkokomento na nagpo-post at nag-uugnay ng iba't ibang bagay. Kumbinsido ang mga tao na may masamang nilalang sa mga daluyan ng tubig ng lungsod. Ngayon, may district attorney ka, pangunahing taga-usig ng Houston na pinatitigil o sinusubukang patigilin ang lahat ng ito. Medyo mahigpit. Sa isang eksklusibong panayam sa National Broadcasting Company affiliate na KPRC, malinaw na ipinahayag ni Harris County District Attorney Sean Tir ang kanyang posisyon na nagsabing, at inuulit ko, wala talaga. At gusto kong maging napakalinaw. Ang pagsasabi na merong isang serial killer na gumagalaw dito ay opisyal na itinatanggi. Kung hindi ito mandaragit o serya ng mandaragit, hindi ito serial killer. Maraming tao ang sabay-sabay na kumikilos. Ano ang sanhi ng madilim na pattern na ito ng mga bangkay na basta na lang inaanod sa dalampasigan? Itinuturo ng mga autoridad ang sinasabi nilang nakakalungkot na kombinasyon ng kawalan ng tirahan sa Houston, krisis, mga pagsubok sa kalusugan ng isip, at panganib ng kapaligirang ito. Pinag-uusapan natin ang 2,500 milya ng daluyan ng tubig, ngunit may isang katotohanang nagpapalaganap ng tsismis at nagtatanong ang marami. Ito ang maaaring mag-iwan sa mga pamilya na walang kasagutan. Ayon sa datos na nakuha ng KPRC ng dalawa mula sa opisina ng Harris County Medical Examiner, halos 4 na po sa tinatayang 200 bangkay na nakuha mula sa mga bayo sa Houston area, mula 2017 ay mayroong. Sa isang punto, opisyal na hindi matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Ibig sabihin nito, pagkatapos ng otopsya at investigasyon, tila hindi matukoy ng mga forensic expert kung ito ba ay isang aksidente, pagpatay, o kaso ng pananakit sa sarili. Ito ba ay sunod-sunod na malungkot at hindi magkakaugnay na insidente? O may katotohanang nagtatago sa dami ng mga kasong hindi matukoy ang sanhi? Tinitingnan natin ang datos sa likod ng drama. Ang opisyal na pagtutol laban sa pagkataranta, sinusubukang intindihin ulit ang lahat ng ito. Ngayon, kung hindi ka pamilyar sa Houston, sa totoo lang, isa itong napakalaking lungsod na tinatahak ng mga mababagal at madalas ay malabong mga daluyan ng tubig. Tinatawag itong mga bayu, at bahagi na ito ng tanawin sa loob ng maraming taon. Sa kasamaang palad, may mga bangkay na natagpuan dito. Pero may nagbago kamakailan sa pananaw ng publiko. Ang ugat ng takot at online na chismis ay nangyari noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa loob ng isang linggo, Setyembre 15, 2,025 bangkay ang nakuha sa iba't ibang bayo sa lungsod, at ang ika-6 noong Setyembre 26. Pinag-uusapan natin ang Buffalo Bayou, Brace Bayou, Greens Bayou. Iba't ibang tao at lugar, lahat nangyari sa loob ng ilang araw. Malungkot talaga ang mga kwento. Isang estudyante sa universidad ang huling nakita sa bar at may lalaking takot sa tubig. Isa pang eksena na tila tumalon sa mabilisang sunod-sunod na pagkakadiskubre. Isa pagkatapos ng isa, nakakakilabot talaga.
Hindi ito naging isang simpleng pagkakataon para sa maraming nanonood ng balita o nag-i-scroll online. At masasabi nating nagsimula ito noong umaga ng Setyembre 15 sa Brace, Bayou, kasama ang isang babaeng kinilalang si Jade Makisik, 20 taong gulang, isang estudyante ng Universidad ng Houston na nawala matapos umalis sa isang bar. Ayon sa Houston Chronicle, batay sa edad nila, wala pang malinaw na palatandaan ng masama ayon sa investigador. Pagkalipas ng ilang oras sa parehong araw, isa pang bangkay ang nakuha sa Greens Bayou, kinilalang si Rodney Chapman, 43. Kinabukasan, Setyembre 16, natagpuan si Seth Hansen, 24, sa White Oak Bayou. Kinabukasan, Setyembre 16, natagpuan si Seth Hansen, 24, sa White Oak Bayou. 2 araw pagkatapos noon, Setyembre 18, isang ika-4 na bangkay ang natagpuan sa Buffalo Bayou. Siya ay si Arnuto Alvarado, 63 taong gulang, at bagamat ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay natukoy na dahil sa methamphetamine toxicity at pagkalunod, ang paraan ng pagkamatay ay itinuring na aksidente. Pero pumunta ka sa Setyembre 20, okay? Ikalimang bangkay ang nakuha mula sa Buffalo Bayou. Ang biktima ay si Michael Rice, 67 taong gulang. Noong Setyembre 26, gaya ng nasabi ko, natagpuan ang ika-6 na bangkay sa Buffalo Bayou, downtown. Una munang tinukoy ang biktima bilang Jane Doe, isang batang babae na may tattoo na 888 sa pulsuhan, at kalaunan nakilalang si Michaela Miller. Kaya may 5 bangkay sa loob ng 5 araw, 6 na lahat. Ilang araw lang ang pagitan, talagang nakakakilabot at mabilis ang sunod-sunod na insidente, di ba? Iba't ibang tao, iba't ibang ilog, lahat nangyari sa loob ng napakaikling panahon. Iyan ang sumira sa dating pananaw na magkakahiwalay lang na trahedya ang mga ito. Iyan ang dahilan kung bakit nagpanik ang buong lungsod. Iyan din ang nagtulak sa teoryang may bio killer para mapansin ng lahat. Bilang tugon, nagkaroon ng press conference sina Mayor John Whitmire ng Houston at hepe ng pulisya na si No Diaz. Matatag ang paninindigan nila, tumingin si Mayor sa kamera at sinabi ito. Ulitin ko, walang ebidensya na may serial killer na malayang gumagala sa mga kalsada ng Houston. Kung meron man, sa akin ninyo unang maririnig iyon. Ngayon, ang paliwanag ay laging konektado sa mas malalaking isyung panlipunan gaya ng dami ng mga walang tirahan sa Houston, problema sa kalusugan ng pag-iisip, pag-abuso sa droga at alak, at ang delikadong heograpiya ng bayo. Yan ang tensyong unti-unting nabuo sa loob ng mga buwan. Takot ang publiko na may pattern kahit sinasabing magkakahiwalay ang mga insidente dahil sa madalas na trahedya. Hindi iyon komportableng kalagayan noon. Hanggang nung isang linggo lang may natagpo ang 3 bangkay pa. Kaya muling nabubuhay ang usapan at debate tungkol dito. At ito rin ang dahilan kung bakit may bagong tugon mula sa mga autoridad. Kaya para matulungan tayong maintindihan ito, gusto kong ipakilala ang isang espesyal na panauhin. Kasama natin ngayon si dating espesyal na ahente ng FBI, CIA Special Operations Officer, legal contributor ng News Nation, at may akda ng The Unexpected Spy. Ang ganda ng kanyang resume. Tracy Walder, salamat sa pagpunta. Pinahahalagahan ko ito at matagal na nating napag-uusapan. Oo. Sa tingin ko, mula pa nung Setyembre nang nagsimula ng dumami ang mga bangkay, at bago pa natin pag-usapan ang mga bagong natuklasang bangkay. Kailangan ko lang simulan dito. Okay, opisyal na paninindigan kumpara sa pananaw ng publiko, tama? Kaya ang pulis, ang alkalde, paulit-ulit nilang sinasabi na sa madaling salita, walang ebidensya ng isang serial killer. Malulungkot, ngunit magkakahiwalay na insidente ito na dulot ng iba't ibang isyong panlipunan. Ngayon, mula sa iyong investigative perspektibo, kapag naririnig mo ang walang ebidensya, ano talaga ang ibig sabihin nito sa ganitong sitwasyon? Ano ang kailangang makita ng mga investigador para masimulan nilang isaalang-alang ang teorya ng isang serial predator? Sa tingin ko mahalaga nilang makita, Jessie, na pareho ang paraan ng pagkamatay at kung paano pinatay ang isang tao. Karaniwan, Jessie, ang mga serial killer ay may tendensyang pumatay ng mga tao sa parehong paraan o magiwan ng palatandaan or kumuha ng mga bagay. Sa tingin ko, iyon marahil ang pinakamahalagang bagay na kailangang makita ng mga pulis dahil titingnan ito ng mga tao at sasabihin, Ganun ba? Paano mo ilalarawan si Gilgo, yung pinaghihinalaang mamamatay tao? Iyon ay isang pagpatay na kinategorya at kinilala base sa lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. sa tingin ko, ang tungkol sa Gilgo Beach ay sa huli, nagawa nilang iugnay ng malinaw ang DNA ni Huberman sa mga taong ito. Ay kung makikita nila yon na kailangan kong maging tapat, hindi ko iniisip na mangyayari sa ganitong situation. Sa kaso ng Gilgo Beach, ang mga babae ay hindi inilubog sa tubig.
Para sa akin, sa mga kasong may anyong tubig at natatagpo ang tao, madalas napapabayaan at nadudumihan ang maraming forensic na ebidensya. Kaya sa tingin ko para sa kanila, lalo na kung maraming bangkay sa tubig, mas magiging mahalaga kung paano sila pinatay at hindi gaano tungkol sa DNA na maaring mag-ugnay sa kanilang lahat. Nabanggit ko kanina na nung una, maraming pagkamatay ang hindi matukoy ang dahilan pero hindi ito totoo sa lahat ng kaso. May ilang paliwanag na rin. Pero nakakagulat ba para sa'yo na makakita ng maraming pagkamatay? Siguro sa ganitong paraan na hindi matukoy ang dahilan. Nabanggit mo ang tungkol sa tubig, nabanggit mo rin ang ilang mga partikular na katangian. Nagulat ka ba habang binabasa mo ito? At kapag tiningnan mo ang mga kumpol na ito, marami sa mga pagkamatay na ito ay hindi agad natukoy ang dahilan o kahit sa loob ng ilang panahon ay nanatiling hindi matukoy. Base sa aking calculation, mula sa datos, 19 ang hindi matukoy ang dahilan at isa ang naghihintay ng resulta. Kung may tatlong-tatlong ka na kabuuan malinaw na karamihan ay sa hindi matukoy na kategorya. May ilang dahilan kung bakit nag-aalala ang mga tao at di agad naniniwala kay mayor, mga pulis, or opisyal, lalo na dahil sa dami ng kaso. Ang dami ng mga taong nakuha mula sa mga bayu mula 2,000 at 11 ay triple na ngayon. Kaya sa tingin ko, iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang nababahala ngayon. Pagdating sa mga hindi pa natutukoy, sa tingin ko depende yon at ayokong maging masyadong tiyak kung kailan pumasok ang mga taong ito sa bayu, kung anong panahon ng taon sila pumasok sa bayu. Mahalaga lahat ng yon. Sa totoo lang, mahirap tukuyin kung paano sila pinatay base sa mga labi nila. Lalo na kung hindi ito pambubugbog o baril o kung anuman, wala namang maiiwang bakas sa mga buto. Kung dahil ito sa overdose, posible nang hindi matukoy dahil baka na-degrade na. At kapag tiningnan mo yung pangkat nung Setyembre, di ba? May mga tao ng iba't ibang edad, kasarian, mula sa iba't ibang grupo ng lipunan. Natagpuan sila sa iba't ibang daluyan ng tubig sa buong malawak na lungsod na ito. Sa unang tingin, di ba, wala itong klasikong lagda ng isang serial killer. Pero posible ba ito? Posible ba, Tracy, na may isang salari na sinasadya talagang magpakita ng iba't ibang paraan para lituhin ang mga investigador? Sa palagay ko, oo, kasi ang Buffalo Bayou ay umaabot ng mga 500 milya sa pangkalahatan, di ba? Hindi lang sa mismong Houston. Karamihan ay natagpuan sa Buffalo Bayou at Brace Bayou. May iba pa, pero ang Brace Bayou ay mga 31 milya ang haba, tama ba? Kaya kapag tinitingnan mo ang ganun, napakalawak talaga nun, di ba? Madali lang ilagay ang katawan sa ibang lugar, pero may agos ding gumagalaw sa mga ito. Kaya oo, posible ang lahat. Ayaw mo talagang isantabi ang isang bagay ng tuluyan. Pero baka dahil lang talaga sa laki kaya natin nakikita ang sobrang dami. Pero mahirap talagang sabihin para sa amin. Medyo iba ito kaysa sa Austin at Lady Bird Lake na 10 milya lang ang haba. Gusto kong talakayin ang bagong pangyayaring nagpasimula ulit ng usapan na ito. Sige, kasi nung nakaraang linggo lang, habang papasok tayo sa bagong taon, may 3 pang bangkay na nakuha mula sa mga Houston Bayous sa loob lang ng ilang araw. Disyembre 22, may bangkay na nakuha sa Buffalo Bayou sa downtown Houston at isa pa sa Brace Bayou, Pine Valley. Bisperas ng Pasko, Disyembre 24, isang pangatlong bangkay ang natagpuan sa Buffalo Bayou malapit sa Rice Military na lugar. Sa huling balita, hinihintay pa rin ang resulta ng autopsy. Hindi nakakagulat ito, lalo na't kamakailan lang nangyari. Pero ayon sa bilang ko, umabot na sa 34 ang mga bangkay na nakuha sa mga bayo sa Houston area ngayong 2025. Kaya halos pareho na ang bilang ngayong taon, pati nung nakaraang taon at isang taon bago yon. Tracy, pattern na ito, tama? Talagang nakakaalarma ito sa mga tao. Pinag-uusapan mo ang biglaang magkakasunod at sabay-sabay na pagdiskubre. Hindi natin alam kung kailan eksaktong inilagay ang isang bangkay sa lugar na yon. O kung may kinakaharap tayong isang issue. Kung saan at kailan may gumawa ng masama sa sarili nila. Pero 3 bagong bangkay sa loob lang ng ilang araw. Bilang isang investigador, ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Sa tingin ko, alam mo, ang ibig sabihin nito para sa akin ay, alam mo, ayokong sabihin na may lubos na dahilan para mag-alala. Pero sa parehong panahon, gaya ng nabanggit ko kanina, kapag tumaas ng 3 beses ang bilang ng mga bangkay kumpara nung 2019, sa akin, mag-aalala ako bilang residente. Napapatrolya ba sila ng maayos ngayon? Naiintindihan ko. Mayroong daan-daan at daan-daang bahagi, milya-milyang lupa, naiintindihan ko yon. Pero napapatrolya ba talaga ng maayos ang mga ito? May masasamang tao talaga sa paligid, kaya maraming tanong tungkol sa kaligtasan ng publiko. Hindi lang ito tungkol sa serial killer na malaya.
Kaya naiintindihan ko kung bakit nag-aalala ang mga tao mula sa pananaw ng pampublikong kaligtasan, lalo na kung 3 bangkay ang natagpuan halos sunod-sunod sa loob ng 3 araw. At sa totoo lang, kapag tiningnan mo kung sino ang mga taong ito, naiintindihan ko na iba-iba ang edad nila, pero sa totoo lang, 3 lang sa kanila ang babae, yung iba ay mga lalaki. Kaya sa tingin ko napapansin ng mga tao ang mga pattern na talagang nag-aalala sila. At para malinaw, kung hindi ka pamilyar sa heograpiya doon, kung nakikinig ka ngayon, baka isipin mong dapat tugunan ito ng mga pulis at alkalde. At napakaraming interes sa social media at mga spekulasyon. Bakit hindi na lang maglaan ng mga resources para bantayan ang mga bayu? Para masiguradong walang lalapit doon? O para masiguradong mabantayan ng maigi ang nangyayari? O maglagay ng maraming surveillance camera? Hindi ganun kasimple. Kahit napayagan pa yon, di ba? 100 tama ka talaga. Isa akong taga Texas, halata naman dito ako nakatira. Iba talaga ang mga bayu. Oo, binabantayan nila yan gamit ang kabayo. May mga squad at unit talaga na nakatalaga para doon. Binabantayan nila gamit ang kabayo, binabantayan din nila gamit ang bisikleta. Hindi ito mga lugar na pwede mong bantayan gamit ang kotse, alam mo yon, mga ganong bagay. Siyempre, pwede silang gumamit ng drone kung gusto nilang mas maging epektibo pagdating sa dami ng lupang nababantayan nila. Pero iba ito kumpara sa nakikita natin siguro sa Chicago, sa paligid ng mga lawa, or sa Austin, 'di ba? Kung saan ito ay isang nakapaloob na lugar. Kaya mas madali talagang maglagay ng mga security camera at mga ganong bagay. Talagang napakahirap magronda dito at sobrang dami ng tao ang kailangan para gawin 'yon. Ngayon, gusto kong itanong ang naging tugon dito. Bilang direktang sagot sa 3 bagong tuklas, nagkaroon si Harris County District Attorney Sean Tier ng eksklusibong panayam ngayong linggo sa National Broadcasting Company affiliate KPRC. Ang mensahe niya ay inuulit lang ang narinig noong Setyembre. Gusto kong linawin ang sinabi niya at inuulit ko, walang-wala. Gusto ko itong gawing malinaw. Para ipahiwatig na mayroong isang tao dito na gumagawa bilang isang serial killer, maraming dahilan para sa mga pagkamatay na ito. Wala ni isa sa mga ito ay dahil sa isang serial killer. Direktang iniuugnay niya ang mga trahedya sa malalang problema ng mga walang tirahan sa Houston, pati na sa isyu ng mental na kalusugan at pag-abuso sa droga. Nagpaliwanag siya ng detalyado at sinabing, hindi ito alam ng karamihan, pero mahirap talagang makalabas kapag nasa bayo ka na. Kapag pinagsama mo pa yan sa isang taong nakadroga or lasing, sa kahit anong paraan, mas lalo pang nagiging mahirap ang sitwasyon. At inamin din niya na, oo, may mga pagkakataon na nakakakuha kami ng mga bangkay na sadyang inilagay sa bayo dahil sa krimen, walang duda, pero hindi na raw ito madalas mangyari ngayon. Tracy, ano ang masasabi mo sa paliwanag na yan? At paano niya nalaman yon? Sa palagay ko, para sagutin muna ang huling bahagi, Jessie. Sa tingin ko iyon ang problema, at sa palagay ko kaya rin siguro kumakalat ang napakaraming haka-haka sa social media at maging sa mga taga Houston at mga Texan. Dahil sa tingin ko, ang issue ay kapag may 19 or 20 sa mga ito na itinuturing na hindi matukoy ang dahilan. At bukod pa ron, mga 3 or 4 dito ay itinuturing na pagpatay. Alam mo lang talaga kung ano ang nangyari sa mga 7 sa mga individual na ito, tama ba? Base sa autopsya at mga ganong bagay. Kaya pakiramdam ko hindi tama na maglabas siya ng pahayag na alam natin kung paano namatay ang lahat ng mga individual na ito. Kapag hindi pa tiyak na halos 2/3 sa kanila ay hindi pa tiyak ang dahilan ng pagkamatay, medyo irresponsable itong gawin. Pero malinaw na hindi nila sinusunod ang parehong pattern ng pagkamatay ng mga tao. Naniniwala akong karamihan sa kanila ay may matinding problema gaya ng kawalan ng tirahan, issue sa kalusugan ng pag-iisip, at pagkalulong sa droga. Pero sa mga walang malinaw na dahilan, mahirap malaman dahil kulang ang toxicology at iba pang impormasyon. Sa palagay ko, kung nilagyan niya ng paliwanag ng ganon, baka mas maganda ang dating. Sige, kailangan kong linawin ang isang bagay. Sige, magiging malinaw ako. Maaaring totoo lahat ng sinabi niya. Maaaring totoong totoo ang lahat ng iyon. Pero hindi ko sinasabing nagsisinungaling siya o nililihis niya ang katotohanan. Pero kailangan kong itanong ito, posible ba na habang isinasagawa ang investigasyon ang mga pulis o alam mo na ang taga-usig o mga autoridad ay hindi ganun ka-transparent tungkol sa nalalaman nila? Ano talagang nangyayari? At dahil may takot na mag-udyok ng galit ng publiko, may takot kung ano ang maaaring gawin ng impormasyong ito, baka makaapekto ito sa investigasyon. Ayaw nilang magbigay ng babala sa kahit sino na baka may iniisip na silang suspect. Posible ba ito sa karera mo? Nakita mo na ba dati na may pahayag o konklusyon na inilalabas sa publiko? Pero sa totoo lang, kabaligtaran ang nangyayari sa likod ng eksena.
Oo, nakita ko na yan dati siyempre kasi kung malapit ka ng mahuli, ibig kong sabihin, kamakailan lang natin ito nakita sa insidente ng pamamaril sa Universidad ng Brown, 'di ba? Alam nila, Nalaman na nila ang suspect pero walang impormasyon na inilabas hanggang sa namatay siya. Kaya pakinggan mo, nangyayari talaga ito. Pero sa tingin ko, sa ganitong kaso kung saan mas marami kang mga tao sa malalawak na lugar na ito, malamang magiging iresponsable para sa kaligtasan ng publiko kung hindi mo ilalabas lahat ng impormasyon na meron ka, 'di ba? Responsibilidad ng alkalde at hepe ng pulisya na panatilihing ligtas ang mga taga Houston at Harris County, 'di ba? Yan ang trabaho nila. Kaya kung may banta sa kaligtasan ng publiko tulad ng serial killer na malaya pa, or kung may kahit anong hinala sila, kailangan nilang sabihin yon at bigyan ng babala ang mga residente para makapaghanda sila. tama, makakatulong din ang publiko sa ganitong sitwasyon. 100, sa tingin ko malaking tulong talaga ang publiko sa maraming krimen kamakailan. At sa tingin ko napakahalaga at epektibong paraan ng publiko pagdating sa paghuli ng mga salarin at malaking tulong sila sa paglutas ng mga krimen. Alam mo, para maintindihan ito, kailangan lang nating itanong ang pinakaimportanteng tanong, tama ba? Bakit mabilis na dumarami ang natatagpo ang bangkay sa mga bayo ng Houston? May malaking investigasyon ang Houston Chronicle na kamakailan lang sumuri sa halos isang dekada ng datos. At ipinapakita nito ang isang matindi at komplikadong larawan na lampas pa sa kahit anong iisang teorya. Kasi una, pag-usapan natin ang laki ng saklaw. Ang Houston ay binuo sa higit 2,500 milyang mga daluyan ng tubig na malapit at kadalasang walang harang. Ayon sa District Attorney, mahirap makatakas kapag nandoon ka na. Ipinapakita ng datos ng Chronicle ang mahalagang pattern. Karamihan sa biktima ay adultong lalaki at sobra ang bilang ng black na lalaki na higit 35 taong gulang. Sa heograpiya, matindi ang konsentrasyon ng mga pagkamatay sa ilang zip code sa downtown Houston at Second Ward. Kapansin-pansin, hindi karamihan ng populasyon ang black na residente, kaya't ang trahedyang ito ay malalim na konektado sa pinakananganganib. At ito may isang mahalagang issue ngayon. Sasabihin ko ito, ipinapakita ng datos na iba-iba ang sanhi, ngunit ang pagkalunod ang pinakakaraniwan. Meron ding mga kaso ng pananakit sa sarili, pagpatay, overdose sa droga, pagkamatay dahil sa sakit sa puso, at aksidente sa trapiko na nauuwi sa pagkalubog ng katawan sa tubig. At dito tayo dinadala sa pinakabinibigyang diin ng mga opisyal, malalim na panlipunang kahinaan. Ayon sa datos, ang mga pagkamatay ay konektado sa krisis sa kawalan ng tirahan, kalusugan ng isip at pag-abuso ng substansya sa lungsod. May mga biktima kang maaaring nasa gilid, kaya may mga bayo at mga pampang na bahagi ng kanilang kapaligiran. Maaaring dulot ng pagkalasing, kawalan ng pag-asa, o simpleng pagkakamali ang isang aksidente na pwedeng magresulta sa kamatayan. Tracy, kapag tinitingnan mo ang datos na yan at sinusubukan mong intindihin at bigyang kahulugan, iniisip mo rin, pinag-uusapan natin ang mga grupong ito ng mga individual. Ano ang tumatatak sa'yo? Para sa akin, sobrang lungkot nito. At sa tingin ko, bahagi ng dahilan kung bakit hindi natin alam ang sanhi ng kamatayan o kaya hindi naiulat na nawawala ang mga individual na ito sa simula pa lang. Hindi lumalapit ang mga miyembro ng pamilya dahil karamihan sa kanila, gaya ng sabi mo, ay palaboy o walang tirahan. At naniniwala ako na nagpapakita ito ng mas malawak na larawan dahil sa buong Houston, ibig kong sabihin talagang kahit saan ay may mga bayu. At naniniwala ako na ang nangyayari ay hindi nakakakuha ng tulong na kailangan ang mga miyembro ng mga populasyong ito. Dahil sa pagkalasing or iba pang dahilan, nahuhulog sila sa bayu at hindi na makalabas. Sa tingin ko, ito'y nagpapakita ng mas malawak na isyung panlipunan. Alam kong kailangan mo nang umalis, pero kailangan pa kitang tanungin tungkol dito. May mahalagang konteksto na hindi pwedeng baliwalain, ang pagtaas ng mga pagkamatay sa paglipas ng panahon. Dahil hindi lang ito basta bigla ang pagkabahala. Ipinapakita ng mga numero ang nakakabahalang pagtaas ng trend. Batay sa Houston Public Media at Harris County Institute of Forensic Sciences, mahigit 200 bangkay ang nakuha sa mga bayo ng Houston mula 2017. Mahalaga ito. Sa nakaraang 2 taon, naitala ang pinakamataas na bilang sa kasaysayan. Noong 2024, 35 bangkay ang nakuha. Ngayong 2025 dahil sa mga natuklasan noong nakaraang linggo, halos 34 na ang bilang kaya malapit nang matumbasan ang record ng nakaraang taon. Ngayon, para mailagay sa tamang perspektibo, noong 2017 mayroong 20 ganitong mga pagkamatay, nagbago-bago ang bilang na yan sa mga sumunod na taon, pero nagsimula itong tumaas ng malaki, bandang 2020 malinaw ang trend.
Ang mga pagkamatay sa Bayo ay tumaas ng husto nitong nakaraang dekada o kahit papaano, mga pagkamatay na konektado sa Bayo nitong mga nakaraang taon. Nasa pinakamataas na antas na tayo at hindi lang ito dahil sa social media kundi base rin sa aktwal na datos. Itong tumataas na antas ng trahedya, malinaw na ito ang nagsisilbing gatong na nagiging dahilan kung bakit bawat bagong natuklasan ay nagiging sentro ng atensyon sa buong lungsod. Isang tugon, mga teorya, Tracy, bago kita pakawalan, bakit kaya natin nararanasan ang ganito? Sa tingin ko, yun ang pinakamalaking issue ko, 'di ba? At sa palagay ko, iyon din ang dahilan kung bakit natatakot ang publiko. Dahil sa dami nito, sa tingin ko, bahagi nito ay baka pinalakas ang mga pagpapatrolya kaya mas maraming tao ang natutuklasan. Sa tingin ko, nakadepende rin ito sa dami ng ulan sa taon na yon. Kung ilan ang natutuklasan nila sa huli, parang iyon ay siguradong isa sa mga nakakaapekto. Interesado rin akong malaman kung bakit dumami ang mga walang tirahan sa Houston. Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot dyan, pero sa tingin ko, iyon ay isang bagay na dapat talagang pag-aralan. At sa tingin ko rin sa anino ng pandemya, maraming tao ang nawalan ng karapatan or napag-iwanan. Kaya sa tingin ko, parang ito ang naging perpektong bagyo na nagdulot ng halos 3 beses na pagdami ng mga tao. TRACYWALDER. Salamat, pinahahalagahan ko ito. Salamat, Jesse. At iyan lang ang meron kami para sa inyo ngayon. Dito sa Sidebar, lahat maraming salamat sa pagsama sa amin. At gaya ng dati, mangyaring mag-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan man kayo nakikinig ng inyong mga podcast. Maaari ninyo akong sundan sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber, makakausap ko kayo sa susunod.